Kumusta, Sagittarius? Kung ang iyong sun at moon rising sign ay nasa Sagittarius, maaring may mahalagang mensahe ang reading na to para sa iyo. Kung hindi mo pa alam ang iyong sun, moon at rising signs, maaring mo tong malaman gamit ang isang astrology birth chart calculator. Gamit ang iyong birthday, oras at lugar ng kapanganakan. Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating spiritual community. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong oras, energy at tiwala. At para naman sa mga bago pa lamang dito, isang mainit na pagtanggap sa inyo. Ako si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, huminga tayo ng malalim. Hayaan natin tumahimik ang ating isip at buksan ang ating puso sa mga mensaheng nais dumating para sa atin sa tamang panahon. Inaanyayahan ko ang Divine Source, Spirit Guides, Guardian Angels at mga energying naglilingkod lamang sa ating pinakamataas na kabutihan. Naway mapuno ang espasyong ito ng proteksyon, kaliwanagan, paghilom at katotohanan. Sagittarius, may pakiramdam ako na hindi ka napadpad dito nang nagkataon lamang. May isang mahalagang bagay na sinusubukang ipakita sa iyo ng universe. May isang bahagi ng iyong buhay na tila matagal nang hindi umaandar. Ngunit ngayon ay handa ka nang magbago. Kaya tingnan natin kung ano ang gustong marinig ng iyong kaluluwa ngayong June 16 hanggang June 30. At paalala lamang, hindi ako kailanman unang nagme-message sa kahit ano o sino para sa readings o humihingi ng pera. Marami pong gumagawa ng peking accounts gamit ang aking pangalan, larawan. Mag-ingat po tayo sa mga posters. Ngayon, tingnan natin ang iyong mensahe. Sagittarius, napakalalim ng mensaheng lumalabas para sa iyo. Ang no place like home ay hindi lang tungkol sa bahay o tirahan. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa sarili. Parang matagal kang naging abala sa pag-aalaga ng ibang tao, pagresolba ng problema ng iba, o paghahabol sa mga bagay na sa huli ay hindi naman talaga para sa iyo. Ngayon, hinihikayat ka ng universe na bumalik sa iyong sentro, bumalik ka kung sino ka, bumalik ka kung saan ka tunay na payapa. Samantala, ang pillar of light ay nagsasabi na isa kang ilaw para sa ibang tao. Maraming tao ang natutulungan mo nang hindi mo namamalayan. May mga salita kang nakapagbigay ng pag-asa, may energy kang nakakapagbigay ng lakas ng loob. Ngunit ang tanong ng spirit, sino ang nagbibigay ng liwanag sa iyo kapag ikaw naman ang napapagod? Parang may pagod na hindi mo pinapakita, may lungkot na hindi mo kinikwento, may disappointment na matagal mo nang tinatago, at dito pumapasok ang pangunahing mensahe ng tarot. Napakaraming reverse cards ang lumabas. Hindi ito masama. Sa katunayan, madalas itong senyales ng pagputol sa mga lumang pattern. Parang may mga bagay na matagal nang hindi gumagana, ngunit pilit mo pa rin binubuhay. May mga sitwasyon na dapat nang bitawan, ngunit pinangahawakan mo pa rin. May mga taong matagal nang hindi align sa iyong energy, ngunit patuloy mong binibigyan ng access sa iyong buhay. Ang magandang balita, ang The Fool, ang iyong huling energy. At para sa akin, ito ang pinakamagandang senyales sa buong spread. Dahil ibig sabihin nito, matapos ang lahat ng pagod, pagkaantala, pagkadismaya at mga bagay na hindi umayon sa plano, may bagong simula na naghihintay sa iyo. Ngunit bago dumating yon, kailangan mo munang bitawan ang mga bagay na hindi dapat dalhin sa susunod na chapter ng buhay mo. Ito ang reading ng liberation. Ito ang reading ng pagbitaw. Ito ang reading ng muling pagsisimula. Sagittarius, paalala lamang na ito ay spiritual guidance at hindi kapalit ng professional medical advice. Ang nakukuha kong sensitibong bahagi ng katawan para sa ilan sa inyo ay hips at pelvic area, lower back, sciatic nerve, liver area, digestive system, blood sugar imbalance, hormonal imbalance, ankles at legs, fatigue at burnout, sleep disturbances. Para sa ilan sa inyo, hindi physical illness ang pangunahing issue, kundi emotional exhaustion. Parang matagal ka nang lumalaban, matagal ka nang matatag, ngunit hindi mo na napapansin na ikaw mismo ay ubos na rin. Nakikita ko rin ang stress eating para sa ilan,
At para sa iba naman, nawawala ng ganang kumain dahil sa pag-aalala. Ang mensahe ng spirit, ang katawan mo ay nagsasalita na huwag mo nang hintayin na sumigaw ito bago mo pakinggan. May kailangan or mas kailangan mo ng pahinga kaysa sa iniisip mo. Mas kailangan mo ng emotional healing kaysa sa patuloy na pagpipigil. At mas kailangan mong alagaan ang sarili mo gaya ng pag-aalaga mo sa ibang tao. Sagittarius, napakalakas ng tema ng freedom at pagbitaw sa reading mo. Parang matagal kang may kinikim-kim na frustration. May bagay na gusto mong sabihin ngunit pinili mong manahimik. May desisyon na matagal mo nang gustong gawin ngunit parang may pumipigil sa'yo. At ngayong lumabas na ang energy ng pagbitaw, nakikita ko na unti-unti mo nang binabawi ang kapangyarihan mo. Hindi na ito panahon para pilitin ang mga bagay na hindi kusang nangyayari. Hindi na ito panahon para habulin ng taong hindi sigurado sa'yo. Hindi na ito panahon para ikaw ang laging nag-a-adjust. Para sa mga single Sagittarius, may nakikita akong bagong energy. Ngunit bago ito dumating, may kailangan ka pang bitawan mula sa nakaraan. Maaring tao, maaring pag-aalala, maaring sugat. May ilan sa inyo na sinasabi sa sarili ninyo na naka-move on na kayo. Pero sa kaibuturan ng puso ninyo, may bahagi pa rin na umaasang babalik ang isang tao. At ang mensahe ng universe, hindi mo kailangang isara ang pinto ng may galit. Pero hindi mo rin kailangang manatili sa harap ng pintong hindi naman bumubukas. May bagong chapter na gustong pumasok sa buhay mo. Pero kailangan mong bigyan ito ng spasyo. Para sa mga may karelasyon, nakikita ko rito ang communication issues. Hindi dahil wala ng pagmamahal, pero dahil pareho kayong pagod, pareho kayong maraming iniisip, pareho kayong may mga bagay na hindi nasasabi. At kapag matagal itong naipon, nagiging distansya. Nakikita ko ang possibility ng pag-uusap. May pag-aayos ng mas malinaw na komunikasyon. Ngunit kailangan may isang taong unang maging tapat. Hindi para manalo sa argumento, kundi para mailigtas ang koneksyon. Para sa mga may asawa, may mga responsibility na mabigat sa balikat ninyo. Maring tungkol sa pera, pamilya, mga anak o kinabukasan. Ngunit nakikita ko na pareho ninyong gustong maayos ang sitwasyon. Ang payo ng spirit, huwag ninyong kalimutang alagaan ang relasyong habang inaayos ninyo ang mga problema. Minsan, hindi kakulangan ng pagmamahal ang sumisira sa relasyon, kundi kakulangan ng oras at presensya. Sagittarius, ito ang bahagi ng reading na pinakamalakas. Nakikita ko rito ang energy ng pagka-frustrate sa mabagal na resulta. Parang may pinaghihirapan ka, may investment or may ininvest kang oras, may ininvest kang effort pero hindi mo pa nakikita ang bunga nito. At dahil doon may bahagi sa iyo na gusto nang sumuko, ang mensahe ng spirit, hindi lahat ng delay ay denial. May mga bagay na hinahanda pa para sa tamang timing. Kung wala kang trabaho, nakikita ko ang bagong opportunity. Ngunit maaring hindi ito manggagaling sa inaasahan mong lugar. Maging bukas sa online work, freelancing, part-time o bagong industry. Kung may trabaho ka, may pagbabago sa work environment. Maaring bagong management, bagong proseso o bagong responsibility. Huwag matakot mag-adapt. Ang flexibility ang magiging advance mo. Kung may negosyo ka, may energy ng paglabas ng pera, may mga gastusin, may mga kailangang bayaran, may mga investment na kailangang gawin. Pero nakikita ko rin ang expansion. Huwag matakot mag-improve ng systems, mag-upgrade ng marketing o matuto ng bagong strategy. Tungkol sa pera, Sagittarius, may tendency kang maging generous. Minsan sobra pa, minsan inuuna mo ang pangangailangan ng iba bago ang sarili mo, at minsan dito nauubos ang budget mo. Ang mensahe ng spirit, matutong magtira para sa sarili, hindi selfish ang financial boundaries, wise ito. Kung may utang ka, hindi pa agad nawawala ang pressure.
Pero nakikita ko ang unti-unting paggaan. Basta wag tumigil sa paggawa ng plano at wag matakot humingi ng tamang advice kung kinakailangan. Kung laging nawawala ng pera, track everything, maliit man o malaki, dahil ang nakikita ko rito ay hindi isang malaking gastos ang problema, kundi maraming maliliit na gastos na hindi napapansin. May possibility din ng unexpected expense bago matapos ang buwan. Kaya mas mabuting magtabi muna kaysa magwaldas. Sagittarius, ang pinakamahalagang mensahe ng reading na to ay hindi ka nawawala. Nagre-realign ka lamang. Maraming bagay ang tila hindi gumagana ngayon dahil may mas magandang direction na gustong ipakita sa'yo. Ang mga delay, ang mga pagtatapos, ang mga taong lumalayo, ang mga planong hindi natutuloy, lahat ng ito ay may dahilan. At minsan ang dahilan ay para ilayo tayo sa mga bagay na hindi na naaayon sa ating pinakamataas na kabutihan. Bumalik sa sarili, bumalik sa iyong katotohanan, bumalik sa iyong tahanan, sa loob ng iyong puso, dahil doon magsisimula ang susunod na chapter ng iyong buhay. At kung umabot ka hanggang dulo or dito, maraming salamat sa iyong oras at energy. Kung resonated ang reading na to sa iyo, maaring i-follow or mag-subscribe sa ating channel upang hindi mo ma-miss ang mga susunod nating zodiac readings, tarot guidance at astrology updates. Naway gabayan ka ng universe, protektahan ng iyong landas at punuin ang iyong puso ng kapayapaan at kaliwanagan. Ako si Astro Luna Quest. Hanggang sa muli, alagaan mo ang sarili mo, ang energy at huwag kalimutang magtiwala sa proseso.